It's you alone. It's you alone. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming itinataas. Ikaw ang aming pinararangalan. Sa aming 10 taon, Panginoon, may magandang ginagawa ka at gagawin pa sa aming hinaharap. Purihin ka. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapakumbaba at nagpapasalamat at nagsusumamo. If not for your goodness, if not for your faithfulness, where will I be or where we will be? Minsan kami hindi nagiging tapat, pero ikaw ay laging nananatiling tapat. Kaya Panginoon, you have taken us this far, and I know there is a lot more in store. And Lord, I pray that as a family, the church is all about family. And I pray, Lord God, that in these last days, ang iyong pagkilos at kapangyarihan ay patuloy na bumuhos at dumaloy. Nababaha ng mga himala, babaha ng mga hiwaga, at ang mga may sakit ay gagaling, ang mga lumpo ay lalakad, ang mga bulag ay makakakita, ang mga bingi ay makakarinig. Lahat ay magkakaroon ng karanasan ng iyong katapatan. That going to church is not a boring thing. Going to church is not a religious practice. Because church without Jesus, the place or the gathering is in vain. But thanks be unto God, we preach the name Jesus, who has been died for 3 days, and He rose again, and He descended in heaven, and He promised He will come again. Kaya lahat ng sasampalataya sa aming Panginoong Jesucristo ay hindi lamang basta maliligtas. Pakinggan po ninyo itong mabuti. Hindi lamang basta maliligtas, kundi makakaranas ng kasaganaan, karangalan, kabunyian, at kapangyarihan buhat sa ating Panginoon. Kung ano siya, ganun din po tayo. So as He is, so we are in this world. Hallelujah. Kaya ngayong umaga, aming Ama, iniaalay po namin ang gawain ito. Lord, I pray for the open hearts, for the soils that will receive the Word, which is the seed and the Word of God, which is the power of God. The Word of God is the power of God. And Panginoon, I pray na ang lahat ng may mga inaasahan, lahat ng may mga pinagdaraanan, lahat ng may mga kalungkutan, depresyon, alta presyon, konsumisyon, lahat ng may mga pinagdaraanan, sama ng loob, hinanakit, galit at kabaitan, dalangin ko sa umagang ito ay makaranas ng paglaya at makaranas ng kagalakan, biyayang buhat sa iyo, biyayang tuloy-tuloy at dumadaloy para sa aming lahat at sa buo naming sambahayan. Hallelujah! Tumaloy ang iyong kapangyarihan sa bawat isa na naririto. Bawat pamilya ay may representasyon sa lugar na ito. Hindi ko po kayo kilala. Ang iba po sa inyo, inanyayahan lamang ng ibang mga kaibigan at kapitbahay ninyo. At nagtataka kayo, why I am here? Ba't ako naririto? Mas maganda sanang makapanood na lang ng Avengers Infinity War sa SM. Pero dito kayo sa auditorium. Mas maganda sana nasa outing kayo, nasa fiesta o nasa anumang gatherings ng inyong mga kaibigan. But it is God who made your path in this auditorium. Hinahanap kayo ng Diyos matagal na at kayo ay Kanyang natagpuan at ihanda mo ang iyong puso. Darating sa mga susunod na pagkakataon, in the next few minutes, you will be amazed. You will be amazed. You will be amazed. You will be surprised that the ever-living God is a big, big God.
God will show up. God will show up. You're not here by an accident. God appointed this time. Ang daming mga pagsubok, ang daming labanan before we get here sa gathering na ito. Habang nagpe-prepare at nag-i-ensayo ang mga kabataan, nagkaroon pa kami ng kaunting aksidente. Yung isa sa aming mga dancer na bagok ang kanyang mukha at nandoon ang mga simptomas na merong pwedeng maging damage sa kanyang katawan. But we keep on praying, and we keep on declaring that God is greater than anything else. Sabi ng doktor, sinong may kasalanan? Sabi ng doktor, ito ay kapabayaan ng sino pa man at dapat ito ay may managot. Pero ang aming panalangin, Panginoon, dito sa ganitong pagkakataong ito, makikita namin pag kami naglilingkod at gumagawa sa iyong ubasan, hindi ni isa man ay mapapahamak. God will always testify that if you depend, rely, and trust God, if you trust yourself unto the Lord and lean not on your own understanding, God will show up that He is a way maker, He is a miracle working God, He is a good God, He is a loving God, and no one can defy the God of Israel, Isaac and Jacob. Nandito ba si Sister Kat? Nandito ba si Sister Kathleen? Nandito ba siya? Saan siya? Halika na dito, Kat. You've been part of this. Ayan, mga kapatid. Sinitiskan, kumuha ng espesyalista, nagpalista at na-confine. Pero, nasa na Sister Kat? Ayan po siya ngayon. Kasama po natin siya sa pag-anibersaryo ngayong ika-10 taon ng biyaya ng ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Dinala niyo po tayo dito sa lugar na ito. And to testify kung gaano kabuti ang Panginoon sa aming buhay. Nung kami po ay nagpa-practice, ang tanging nasa isip ko po ay hesitation po. Hindi ko po alam kung bakit nakakaramdam po ako ng hesitation. At ganun nga po ang nangyari. Accidentally po, sa pag-iensayo po naming mga dancers, mabilis po ang pangyayari. Nakita ko na lamang po ang sarili ko. Sumasakit po yung kanang parte po ng ulo ko at hindi ko po siya maramdaman. Namamanhid na po siya. At purihin po ang Diyos. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Dahil po ang unang-una ko pong mutawi ay ang pangalan niya. In the mighty name of Jesus, ako ay himala, ako ay magaling na. Hindi pa man nasasabi ng doktor, ngunit ako ay magaling na. Kung may paniniwala at kung meron po kayo, by faith po, hindi ka niya bibiguin. Ang sabi ko nga po, if you are a living sacrifice, gagawin po niya sa inyo. You will be a living miracle din po. Kaya papuri po sa Panginoon na ang lahat ng ito may kaparaanan po. Kung paano po ako napunta dito, ito po ay isa sa mga dahilan po. Ito po ay testimonya po para sa bawat isa sa atin. Na tayo po ay kailanman hindi bibiguin ng Panginoon. Maraming salamat po. Papuri po sa Kanya. Amen. Maraming salamat, Sister Kat. Alam niyo po, the best thing in life is not having a good life. The best thing in life is when you pass through trials and tests and in the wilderness.
doon mo nararanasan ang pagkalinga, pag-aaliw ng ating Panginoon, na kahit wala kang pera, ikaw ay maligaya at masaya. Kahit hindi gumagaling yung sakit at karamdaman, naniniwala ka isang araw, ikaw ay pagagalingin ng ating Panginoon. You keep your hopes up. Because you cannot have faith if you do not have hope. Hindi ka pwedeng manalig kung wala kang pag-asa. Kaya ang sabi ng Biblia, faith is the substance of the things we hope for. And hope is the anchor of our soul. Kaya kapag may pag-asa ka, kaya ikaw ay naniniwala na kahit ikaw ay nagsimula sa maliit na kalagayan, nagsimula sa isang garahe, ang gamit ko ay isang mikropono na sira na at isang karaoke na kailangan mong paluin para lumakas ang boses. Pero may pagtatapos ang lahat ng kakapusan kung maniniwala ka at maninindigan ka na ang tatay mo ay napakayaman, ang tatay mo ay nasa langit, at siya ay naghahangad na ikaw ay mapagpala at mabigyan ng biyaya. The problem of church today, please bear with me for another 2 minutes. Just please stand. The problem of church today is the church is so dead. Bakit? Mas marami kasi sa simbahan ngayon, mas maraming programa, mas maraming gustong ginagayang simbahan, gusto nilang maging katulad ng ganito, maraming mga ngaral na pinakinggan, at maraming samahan na sinamahan. Pero at the end of the day, you remain broke. At the end of the day, you started to lose the dream that God has in store for you. The problem of the church today is they forget the power of the Holy Spirit. The denominational control the power of the Holy Spirit. Minsan nakapagsalita ako sa isang malaking gathering, sa isang malaking kongregasyon. 3,000 yung mga tao na naroroon. Pero ang sabi nila, Pastor, pag mangangaral ka, dapat purong Tagalog, bawal mag-English. Pangalawa, huwag kang magtuturo tungkol sa iba sa mga laban sa kanilang mga relihiyon. Pangatlo, Pastor, dapat maigsi ka lang mangaral. Alam niyo po, kapag ang tao ay nakatingin sa isang hangganan na ganito lamang ang kayang gawin ng Diyos, yun lamang ang iyong tatanggapin. Kaya kung ikaw ay naniniwala sa oras na ito, na alam ko tayo tatawid sa tanghalian, at meron lamang tayong kaunting sandwich at kaunting inumin na ibibigay sa labas, at ito hindi makakasapat sa inyong kagutuman. Pero tandaan po ninyo, na yung kagutuman na mahahalinhan ng salita ng Diyos ay magbibigay sa inyo ng garantiya sa inyong mga susunod na hinaharap. Bagyuhin man kayo ng kalamidad, bagyuhin man kayo ng pagsubok, hindi kayo magugupo sapagkat ang presensya ng Diyos ay sumasama sa ating lahat. If the church will only be filled with the Holy Spirit, lahat tayo ay makakaranas at maririnig natin ang tinig ng ating Panginoon. Dear brothers and sisters, naririnig po ang tinig ng Diyos. Nangungusap po siya sa pamamagitan ng kanyang salita at sa pamamagitan ng ating mga puso. God is a God of conviction and He talks to us. Kaya kung single ka man, balo ka man, ulila ka man, huwag kang malungkot. You might be alone, but you tend not to be lonely. Sapagkat kasama mo ang Diyos, tiyak ang kaligayahan at kaaliwan sa iyong buhay. Ang Diyos mo ay buhay. Ang Diyos ay buhay. Come on, can we just all clap our hands? Come on! Parang pag may concert ng Hillsong, let us clap our hands. Make a joyful noise. Come on, church. Come on, come on. Give Him the blessed clap offering. Give a joyful noise. Every heart. When the praises goes up, the blessing comes down. When the praises goes up, the blessing comes down. Holy, holy is the Lord God Almighty. Ora basika radade. Oh. It's all because of you. Pour out your Spirit, God.
Make us, Lord, a living voice sa lalawigan ng Laguna. Pray for the unity of the body of Christ. Lord, I pray for the pastors that you have brought na makasama po namin sa lugar na ito. Lord, I pray for double portion of anointing. Lord, I pray, hindi ko man po sila kilala, Panginoon. I pray for release of the magnitude, the tumultuous, supernatural power of God in their lives and in their ministry. Lord, I pray for power in every churches. Oh God, for we know you are coming again, and it will be sooner than what we expect. I pray for the young generation right now, Lord God, that they will catch the fire. Catch the fire, young people, catch the fire. Live pure and live holy unto God. I pray for the older people. Relentlessly walk and see the bigness of your God. You do not retire. Hindi ka natatapos sa retirement. May papagawa pa sa iyo ang Diyos na napakadakil at napakalaki. I pray for the men and women who are present in this place. I pray that you will raise up Ruth, Esther, and Hannah. Lord, I pray that you will raise up men like David, like Gideon, like Daniel, Lord God. I pray that you will raise up new Apostle Paul. Lord, I pray that there will be a heart like Peter. Lord, I pray that there will be Jacob and Isaac and Abraham. Lord, I pray that there will be Noah. I pray that there will be Jonah. Lord, I pray that the mighty men in this place will shout at the rooftop and proclaim and claim that Jesus is Lord. Jesus reigns. Oh! Oh God. Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Can we shout hallelujah? Come on. You can do better than that. Hallelujah. Amen. Praise God. Makakaupo na po kayo. And I will be delivering my 1 week-long preparation message. Isang linggo ko po itong pinaghandaan, pinanalangin, at hiniling sa ating Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, ako'y masaya dahil naririto ka. At bago po tayo magsimula, gusto ko po na kayo ay maging palagayang kalooban dito po sa lugar na ito. Gusto kong magkaroon kayo ng kapayapaan. Wala po tayong pagtatalunan. Hindi po natin pag-uusapan ng inyong nakaraan. Hindi po natin pag-uusapan ng inyong kasalanan. Ang pag-uusapan po natin ay ang kabutihan ng ating Panginoon. At kung ikaw man ay nagkamali, may handang kapatawaran sa iyo ang ating Panginoon. Amen? Hindi natin pag-uusapan kung saan ka galing at lupalop napunta. Hindi natin pag-uusapan kung ano ang affiliation ng iyong pamilya o ano man ang inclination ng iyong pananampalataya. Pag-uusapan natin at pagsesentruhan sa tanghaling ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na sa tuwing babanggitin mo ang kanyang pangalan, ay may mga himala at hiwaga at kamanghamanghang mangyayari sa buhay ng bawat isa. At bago po ako magsimula, sisimulan ko muna po ito sa kaunting joke, Christian joke. Meron lang akong kaunting joke na i-share po sa inyo. At makinig po kayong maigi. At ito po ang isang istorya. Ito po ay humorous Christian joke na narinig ko sa mga ilang pagkakataon at naitala din at nailagay sa Google. But this is a clean Christian joke at ang iba po dito ay mga katang-isip lamang. At ito po ang isang kwento, isang maiksing kwento. Meron pong isang lalaki na siya ay
nagkaroon ng hamon na ang kanyang asawa, ang kanyang may bahay, at ang kanyang biyan ng babae ay dalhin para sa isang tour sa Israel. Sino pong gustong makapunta sa Israel? Taas ang dalawang kamay. Amen. Lahat tayo gusto nating makita ang nilakaran ng ating Panginoong Hesus. At ang lalaki ay galak na inilibre niya ang kanyang may bahay at ang kanyang biyan ng babae at sila'y sumama sa pilgrimage at nakita nila kung saan ipinanganak si Jesus, kung saan ipinangako si Jesus, at kung saan nanalangin si Jesus, at kung saan nangaral si Jesus sa tabing dalampasigan at nandoon and so on and so forth. They have experienced every places in Israel where Jesus walked. But unfortunately, mga kapatid, yung kanyang biyanang babae ay nagkaroon ng karamdaman. Suddenly, nagkaroon po ng heart attack at namatay po yung kanyang biyanang babae. At ito ay kailangang mailibing at habang siya ay nag-aasikaso ng mga dokumento kung paano ang gagawin kung saan ililibing ang kanyang biyanang babaeng namatay. At ang sabi ng isang punerarya, Sir, kapag ka po inilibing po ninyo dito sa Israel, $100 lang po ang inyong magagastos. Pero kung ibabalik nyo po sa Amerika, $10,000. Mamili po kayo sa $100 o sa $10,000. At madaling nagsalita ang lalaki, doon na lang po ako sa $10,000. At namangha at nagulat ang punerarya at ang sabi, mas pinili niyo po yung mahal kaysa sa mura dito sa Israel. We have a lot of places. Dahil maliit lamang po populasyon ng mga Israelita sa kanilang bayan, we can bury your mother-in-law in a cheap price, $100. Bakit sa $10,000 mo gustong ilibing at dalhin at ibalik pa sa Amerika ang iyong biyanang babae? Simple lamang ang sagot ng lalaki. Sapagkat nabasa ko sa Biblia na merong isang lalaki na namatay dito 3 araw, ay nabuhay na maguli, kaya baka pag nilibing ko dito ang aking biyanan, after 3 days, ay mabuhay na maguli ang aking biyanang babae. Dadalhin ko na siya sa Amerika. Nakuha ninyo? Hallelujah. Nakuha ninyo talaga, ha? Another one. Merong 4 passengers sa isang eroplano. At ang eroplano ay nagkaroon ng mechanical failure at kailangan nilang tumalon by parachute. At ang parachute ay 3 lamang pero 4 ang gagamit. At ang sabi ng isa, pwede bang ako na muna ang mauna? Ako ay isang heart surgeon, ako ay isang doktor. Many patients needed me. Kinuha niya ang isang parachute, talon. Woo, okay, nauna na yung isang doktor na espesyalita. At ang pangalawa ay isa namang scientist. And he claimed that he is the smartest person in the world. Siya daw ang pinakamatalino. At ang sabi niya, ang daigdig ay kailangan ng aking mga imbensyon at katalinuhan. At sa kanyang pagmamadali, kinuha niya rin yung kanyang parachute at siya'y tumalon at sabi, wee, okay, bye-bye. At pangatlo, merong isang matandang lalaki. Ang pangalan po niya ay si Pope John Paul II. At ang sabi niya ganoon, alam mo, iho, hindi ko na kailangang mabuhay pa. Matanda na ako, sabi ni Pope John Paul. Kailangang ikaw na muna ang mauna dahil ikaw ay 10 taong gulang lamang. Kailangang ikaw ay makapagpatuloy at matupad ang iyong mga pangarap. At ang sabi ng bata, Pope John Paul, wag po kayong mag-alala. Meron pa pong natitirang parachute dito sa likodan. Sabi, hindi, nabilang na natin. 2 na yung nauna, 3 lamang yung allotted sa atin. So, iisa na lang yan. At ang sabi ng Boy Scout na 10 years old, Pope John Paul, wag po kayong mag-alala. Yung doktor na nagmamadali, ang nakuha po niya, yung backpack ko. Kaya malamang, patay na po siya ngayon, meron pa pong 2 reserba. Alright? Palakpak naman tayo dyan. Mahirap magpatawa, ha? Another one. Merong mag-asawa na nag-aalmusal at nagtatalo kung sino daw magtitimpla ng kape. At ang sabi ng lalaki, ang nagtitimpla ng kape, ang sabi ng babae, dapat ang magtimpla ng kape ay lalaki. At ang sabi ng lalaki, hindi.
Ako ang haligi ng tahanan. Ako ang ulo ng tahanan. Ako ang nagpo-provide dito. Kaya ikaw honey, ikaw dapat ang magtimpla ng kape. At ang sabi ng babae, hindi, alam ko sa Biblia, lalaki dapat ang nagtitimpla ng kape. Sabi ng lalaki, sige nga, saan ba nasusulat yan? Ipabasa mo nga sa akin. At dinampot ng babae ang Biblia at binuklat po niya at itinuro sa book of the Bible na ang pangalan ng chapter ay Hebrews. So, ang lalaki dapat ang nagtitimpla ng kape. Amen. Brother Bernard, ikaw ang nagtitimpla dapat ng iyong kape. Last na lang, last. Merong 100 kalalakihan na namatay. At nandito sila sa gates of heaven. At nakasalubong nila si San Pedro. At ang sabi ni San Pedro, 2 linya, pumila kayo. At ang sabi ni San Pedro, sino sa inyo ang napakamasunurin sa inyong mga misis? Sino sa inyo ang napakabait sa inyong mga asawa? Lahat ng mga kalalakihan, nagpilahan. Sino sa inyong naglalaba? Sino sa inyong nagsasampay? Sino sa inyong naghuhugas ng plato? At mahal na mahal si misis. Nagpilahan lahat doon sa isang linya. Mga 100 kalalakihan yung pumila. Nagulat si Pedro, merong isang lalaki na nakapila sa isang linya na nagsasabing, ang sabi ganito, dito sa kabilang linya, ay nagsasabing hindi siya masunurin sa kanyang misis. Hindi siya under ng kanyang misis. Hindi siya submissive. Hindi siya naglalaba at hindi siya nagkukula at hindi siya nagpapadedit, nag-aalaga ng bata. Kaya siya ay kaisa-isang pumila doon kahit alam niya na siya'y kahihiyan at katatawanan. At nilapitan siya ni Pedro, brother, bakit ikaw lang ang nag-iisang nakapila dyan? Lahat ito, inadmit nila, masunurin lahat sila sa kanilang misis. Ang sabi ng lalaki, hindi ko nga rin po alam kung ba't ako nakapila dito at nag-iisa ako dito. Sabi kasi ng misis ko, pumila daw ako dito sa lugar na ito. Ayan po ang mga alamat ng mga mananampalataya. Amen. So let us open our Bibles sa Matthew chapter 22, verse 37 to 40. Please, pakiusap lang po kung kayo naman ay hindi nagmamadali o walang gagawin. Please remain seated and avoid standing. Yung mga anak po ninyo, may children's ministry po tayo doon. At sila po ay maalagaan at ma-maintain po natin yung katahimikan sa lugar na ito. At kung kayo naman po ay matutulog, siguruhin po ninyong wag lang kayo hihilik. At gigisingin po kayo ng inyong kasama na tapos na ang gawain. But I tell you, do not miss the opportunity that you will hear the Word of God. Amen? Because today might be your day that you will experience the power and the anointing and the transformation. Maaring ikaw ay may bisyo. Maaring ikaw ay nalulugi ang negosyo. Maaring ikaw ay may sakit. Maybe this time is your appointed time that God is about to visit you and God will allow you to have an encounter that there is no God like the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Amen. Sa Matthew chapter 22, 37 to 40, ang sabi po ng ating Panginoong Hesus, ibigin ninyo ang inyong Panginoong Diyos ng buong puso at lubusan. Buong puso, kaluluwa at isipan. At ito ang una at pinakamahalagang utos. At ang pangalawang utos naman ay ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo at pagmamahal mo sa iyong sarili. Sapagkat ang lahat ng batas at nasusulat na binanggit at sinabi ng mga propeta ay nakasalalay dito sa dalawang kautusan. Manalangin po tayo. Please bow your heads and let us pray. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri. Buksan mo po ang puso ng bawat isa, ang kanilang pandinig, ang kanilang tenga, na ang bawat salita na kanilang maririnig ay salita mo na nagbibigay ng pag-asa, karangalan at kadakilaan. Dalangin ko po, O Diyos, na sa kanilang pakikinig ay magkaroon ng pagkakatuto. At sa pagkakatuto ay magkaroon ng pagsasagawa. At maranasan nila na ang Diyos na aming pinaglilingkuran at sinasamba ay hindi malayong Diyos,
Hindi siya estatwa at hindi lamang siya nasa sa isang lugar lamang na pwedeng itabi, kundi ang Diyos na aming kilala at sinasamba ay kasama namin sa lahat ng dako. Na ang Diyos namin ay hindi patay, ang Diyos namin ay buhay at siya'y nananahan sa aming mga buhay. At ang Diyos ay hindi malayo, siya'y malapit, sapagkat sa isang pagtawag namin, daratal at darating ang mga tulong. Kaya Panginoon, maraming salamat. Ang bawat isa na naririto, na may mga inaasahan at may mga kahilingan at panalangin, maunawaan po nila na sa pananalig at pagsampalataya sa aming Panginoong Hesus, that whatever we ask in your name, it will be done and it will be given to us in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So kung titingnan po natin, ang tema po ng ating anibersaryo ay pinamagatang Simplified. At alam niyo po, likas po sa atin bilang mga tao na ayaw po natin ng pahirapan. Ayaw po natin ng mga critical na bagay. Ayaw natin ng mga bagay na tayo ay madadrag sa isang sitwasyon, na tayo ay mapapagod, mahihirapan. Gusto ng mga tao ay laging madali. Kaya nga po na-imbento yung mga tinatawag na fast food chain, mga drive-thrus, mga microwave ovens. Ito po ay dinisenyo para ang tao ay magkaroon ng kagaanan at kadalian sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga paggawa. People do not want to have problems. They avoid it. They do not want to have struggles. They do not want to have an encounter with a situation that is impossible. Alam niyo po, sa buhay na ito, kailangang maunawaan po natin, pag may problema, mas maganda. Sabihin mo sa iyong katabi, pag may problema, mas maganda. Sapagkat doon mo lamang mararanasan at makakatagpo ang Diyos sa mga panahon na ikaw ay walang maaasahan. Ang sabi ng Biblia, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos. At sa lumang tipan, nagbigay ng utos ang ating Panginoon. At ito yung tinatawag na 10 Commandments. At itong 10 utos na ito ay walang makasunod at walang makaperfect. Everyone fails and everyone violates. And it is too hard to please God in the Old Covenant. Pag may pagkakamali ka, kaunting kasinungalingan at pinintasan mo ang lingkod at propeta ng Diyos, agad-agad ikaw ay tatamaan ng kidlat. Pag minsan nagrebelde ka, nagtampo ka sa isang propeta o sa lingkod ng Diyos, agad-agad nandun ka agad ang hatol. Napakahirap pong mabuhay sa lumang tipan. We take a picture that God is a strict God and He is an angry God. That's why, ang tingin ng mga Israelita, ang Diyos ay parang exclusive lamang at napakataas ng kanyang pamantayan. Bakit simplified ang tema ng ating anibersaryo? Dahil nais ko pong ipaunawa sa inyo na yung 10 utos ay pinadali at para mas maunawaan ng nakararami na kapag ka inibig mo ang Diyos, inialay mo ang iyong buhay at nagkaroon ka ng banal na pagkatakot kay Yahweh, ikaw na mismo ang susunod sa ipinapagawa ng ating Panginoon. Sapagkat walang pupunta sa langit na hindi sasampalataya sa ating Panginoon. Walang pupunta sa langit dahil sa inyong reliyon. Walang pupunta sa langit dahil sa inyong mabuting gawa. Ang pupunta lamang sa langit ay ang lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. You cannot go to heaven by your good works. You cannot go to heaven by your donations. You cannot go to heaven by just being in the church every Sunday. Kailangan may pagsampalataya at pag-unawa. At kailangan mataludtod natin ang dalawang kautosang ito. At ang sabi, ibigin mo ang Diyos ng buong puso at lubusan. Pag merong pag-ibig, may pagkatakot. Tandaan po nyo yan. Pag ikaw ay umiibig sa iyong asawa, takot ka na lumiko sa ibang lugar. Hello, amen. Pag ikaw ay takot sa iyong boss, tiyak na ikaw ay magkakaroon ng performance of excellence na gawin ang para sa iyong kumpanya. Na kahit wala ang iyong boss, nandoon ang iyong pagkatakot sa iyong boss dahil iniibig mo at mahal mo ang iyong trabaho. Tama po ba? Kaya kapag naunawaan natin na pag ang tao ay natutong umibig, magkakaroon siya ng takot. Yung takot na hindi naman yung sinasabi ko sa inyong terror ang pagkatingin natin sa isang iniibig natin, kundi yung takot na tinatawag na in reverence and respect.
You know what I'm saying? Ibig sabihin, ikaw ay umiibig dahil iginagalang mo, nirerespeto mo, at pinararangalan mo yung taong iniibig mo. At bakit po ba tayo natutong umibig? Dahil tayo ang unang inibig. Si Jesus ang unang umibig sa atin. Kaya dapat nating maunawaan na ang kanyang kabutihan ang nagdala sa atin sa kaligtasan. It is the goodness of the Lord that leads us to repentance. Ang kanyang biyaya at pag-ibig ang unang umibig sa atin at isinugo niya at ipinadala ang kanyang kaisa-isa't bugtong na anak upang ang lahat ng nasa sanlibutan ay maligtas at makaranas ng buhay na walang hanggan. Jesus has a good place in heaven, mga kapatid. He was seated at the right hand of God. But He chose to obey His Father. Ano ngayon kung mamatay kayo? Ano ngayon kung pumunta kayo sa impyerno? Who cares? Di ba maraming ganun tao? Hindi naman ako kasapakat dyan sa gera sa Mindanao. Who cares? Pero ang ating Panginoon, He is ever mindful and concerned over us. Kaya ipinadala niya at isinugo niya ang kaisa-isa't bugtong na anak. Dahil ang sabi sa Biblia, sa Matthew chapter 5 verse 17, Jesus said, "Do not think that I have come to destroy or abolish the law, but I have come to fulfill it." Meaning, Jesus came like a man, but He is still God. Si Jesus ay hindi tao. Siya'y Diyos pa rin, na may katangian ng pagka-Diyos. But in spite of that anointing and authority, and being as God, He became like us. Nagugutom siya, naiinip, nabubugnot din, nagagalit din ang ating Panginoon. He became like us. So that all of you, yung dami po nating ito, ay merong pagtutuunan at titingnan na isang halimbawa. Jesus said, "I will be your example. I will be your testimony." Kaya sabi ni Jesus, sa daigdig, maraming pagsubok. Sa daigdig, maraming kabalisahan. Pero magpakaligaya kayo dahil ako'y nakapagtagumpay, kayo din ay magtatagumpay. Be of good cheer. I have overcome the world, and you will overcome the world. Kaya sabi ni Jesus, take a look on me. Sabi ni Jesus, tingnan ninyo ako. I will show you how. Alam niyo po, napakaganda na tularan ang merong isang patotoong halimbawa ng tunay na binago ng ating Panginoon. Ang tunay na binago, walang itinatago. Sapagkat lahat ng mali at kamalian ay inilantad na sa kaliwanagan. Kaya kapag ikaw ay binago, hindi ka na dapat nabubuhay sa pangungutang. Pag ikaw ay binago, hindi ka na dapat nabubuhay sa kasinungalingan. Pag ikaw ay binago, hindi ka na dapat nabubuhay sa pangangulunya. Pag ikaw ay binago, hindi ka na dapat na nagbabasa ng mga pornographic materials. Pag ikaw ay binago, kailangan ikaw ang kauna-unahang mapagmahal sa iyong biyanan at sa iyong mga magulang. Yun ang mga tunay na binago. Sapagkat yung mga yun ang kailangan na magpakita ng banal na pagkatakot sa ating Panginoon. 10 Commandments. Everyone fails. The law builds wall. The law adds burden to a person. The law accuses. Alam niyo po ang pinakamabigat sa ating panahon. If you want to have a quick judge, kung nais yung magkaroon ng mabilis na paghahatol, sa bagay, sa ating bansa, napakabagal humatol ng ating pong hudikatura. Pero kung gusto niyo pong mabilis humatol, dalhin niyo ang isang taong nagkasala sa simbahan. Sapagkat ang simbahan ngayon ay mas mabilis magtaboy kaysa umakap sa mga taong nangangailangan ng tunay na pag-ibig. Sapagkat ang simbahan ay pagamutan ng mga natisod, na-offend, at ng mga kawawa. Ang simbahan ay hindi dapat para lamang sa mayayaman. Ang simbahan ay hindi lamang para sa mga walang magawa sa buhay. Ang simbahan ay para sa lahat na nagtatagpo sa iisang layunin na si Jesus ay masamba at madakila at kanya-kanya nating matuklasan na ang Diyos ay para sa lahat ng nilalang at ang bawat isa ay may nakatakdang himala at biyaya na sasapat sa iyong pangangailangan at pananampalataya. I pray that the church of today will meet in one place, regardless of the name, regardless of the denomination.
Kasi meron pong ibang mga samahan at relihiyon, sila lang ang nagsasabing sila lang ang tama at sila lamang ang ligtas. May nagsasabi na kailangan ganito lamang ang kasuotan ng mga mangangaral. Remember, it should not be not that way. Sapagkat iisa lamang po dapat ang kumontrol sa atin. Hindi po ang mangangaral, hindi ang pamunuan ng simbahan. Ang dapat kumukontrol po sa buhay ng bawat isa ay ang banal na spirito. Sapagkat pag ikaw ay may banal na spirito, gagawa ka ng tama at mababawasan ang iyong pagkakamali at iyong may tutuwid ang lahat ng iyong masamang buhay. You come to church not just to confess your sin. You come to church not just to feel good and you just feel like a little bit holy. Hindi ka nagsisimba para lamang magkumpisal kay Father. Ikaw ay nagsisimba hindi lamang para mabawasan ang kasalanan. Ikaw ay nagsisimba para maunawaan mo ang katotohanan na lumayo ka sa kasalanan at ikaw ay mabuhay ng may kabanalan at magkaroon ka ng banal na pagkatakot ni Yahweh. Walang Kristiyanong nagmumura. Walang Kristiyanong nagsusugal. At walang Kristiyanong nananakit ng asawa. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay isinasa puso ang dalawang utos na bilin sa atin, na pinadali na. When you say simplified, anong ibig sabihin ng simplified? To make less complicated. To make it clearer and easier. So kaya pinapadali para mas madaling sundan. Sa James chapter 2 verse 10, ang sabi po, pag ikaw ay nagkamali sa isang batas, ikaw ay guilty na rin sa kabuuan ng batas. Sa Romans chapter 10 verse 4, ang sabi po si Jesus, ang katapusan ng batas, at ito ang nagdaan sa atin upang makilala natin siya na siya ang gumawa ng lahat ng kaparusahan at tinanggap niya ang lahat ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. Grace empowers us and pardon us from all of our sins. Grace is not just forgiveness. It is forgiveness fueled by surrender. Kaya huwag ka nang magpakalayo-layo pa. Matagal ka nang hinahanap ng ating Panginoon. Yes, you came from a Christian family, but you are not practicing the Christian God kind of faith. Ang tunay na Kristiyano, nananalangin at nagbabasa ng Biblia. Ang tunay na Kristiyano, hindi nagpo-post sa Facebook ng away nilang mag-boyfriend. Hindi nagpo-post ng problema nila sa kanilang tahanan. Ang tunay na Kristiyano ay ang born again, sapagkat ang born again ay hindi relihiyon, kundi isang karanasan ng relasyon sa ating Panginoon. Ang tunay na Kristiyano ay hindi naabuso ang kanyang sarili. Ang tunay na Kristiyano ay hindi naninigarilyo at hindi naglalasing. Ang tunay na Kristiyano ay umuwi sa kanyang tahanan, sa kanyang pamilya, at hindi nagpapaabot ng hating gabi kasama ang kanyang mga barkada. Ang tunay na Kristiyano ay masaya kahit wala na ang kanyang mga kaibigang nasa sanlibutan. Pero masaya pa rin siya sa kanyang 2 o 3 kasama sa simbahan na wala namang ibang inaatupag kundi ang pag-aaral at pagbubulay ng salita ng ating Panginoon. Napakasarap kasama ng isang kalalakihan na wala kayong ibang pinag-uusapan kundi ang kabutihan ng ating Panginoon. Na wala kayong ibang pinag-uusapan kundi ang kadakilaan at karangyaan ng ating Panginoon. Come on, don't make it complicated. Make it simple. Make it simple. Sa Romans chapter 5 verse 19 to 20, dahil sa kasalanan at pagsuway ng isang lalaki na ang pangalan ay si Adan, ang lahat ay nagkasala. Pero dahil sa pagsunod ng isang lalaki na ang pangalan ay ang ating Panginoong Hesus, ang lahat ay napabilang sa katwiran at kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. At tandaan po ninyo, ang sino man na hindi tatanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay pupunta sa dagat-dagatang apoy at malawak na kapahamakan at kamatayang walang katapusan. Kamatayang walang hanggan. O buhay na walang hanggan sa isang tormented place na ikaw ay hindi na makakadaing at hindi na makakaalis. Kaya mga kapatid, ang akin pong regalo sa inyo ngayong 10 taong anibersaryo, look unto Jesus, that He make all things easier for you. Ang sabi ng isang lalaki na lead band singer ng U2 na ang pangalan ay si Bono, at first,
I do not enjoy church. Sapagkat sa simbahan, ang sabi niya, ang mga tao doon, punong-puno ng plastic, punong-puno ng paimbabawan. Pero sabi niya, ang nag-attract sa akin sa tunay na pananampalataya ay nung binasa ko at inaral ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Pag ibinasi mo ang iyong kaligtasan at sasamahan sa tao, maraming kapintasan. Sapagkat walang nasugo at naipadala dito sa daigdig na naging perpekto, kundi ang ating Panginoong Hesus. Wala na siyang ibang isusugo. Isa lamang ang tagapagligtas. At ito ay ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Siya lamang ang may kapangyarihan na ialis ka sa kaparusahan at sa lahat ng kadustaan. There's no other name. There's no other man-made name. It's only Jesus. That's why I am so passionate. Katuwang ang mga ilang kapatid, that's why we have TV coverage. We will put this on television programs sa iba't ibang himpilan na kung saan ay papalabas ang programa ng aking Ama. Dahil yung hindi natin maabot, yung entablado natin dito, pag ito ay naipalabas sa YouTube, na i-share sa Facebook, it will be viewed by 100,000 people. Hello, amen. And 100,000 people will able to know and claim that there is power in the name of Jesus. Church is not exciting. Growing up, I am a pastor's kid. I thought church is so boring. Dahil lumaki ako sa children's ministry, akala ko pagkatapos kumanta at magturo ng teacher, merong isang biskwit at meron akong iinuming juice. Pagkatapos noon ay tapos na. At pag sinabi ng tatay ko, Kenneth, umupo ka sa unahan. Pagka nagpalakpakan ng tao, pumalakpak ka rin. And I was trained by like that. But growing up, I have discovered the deepest secret of knowing Him. Hindi ako naghahanap ng mapapangasawa dahil, ewan ko, sa panliligaw ako'y pinakatorpe na siguro. Hindi ako marunong manligaw. Ang iba sa inyo, napaka-hustler mambola at malakas magbigay ng mga perero at ng mga tsokolate. Pinangako na lahat ng bituin sa buong solar system, kasama na ang mga black hole at lahat na ng mga inyong kayabangan, ipinangako nyo na para lamang makapanligaw. But courtship is complicated. But God make it simple. Isang youth camp noong 2006, ang aking asawa na isang flight attendant at malaki ang kita at malaki ang sweldo, umiiyak at nagpapa-counseling sa aking ama na siya ay malaki ang problema sa kanyang buhay at wala siyang naipon at ang kanyang pera ay nalustay at napunta kung saan-saan at ginamit sa mga walang kapararakan. Umiiyak ang isang babae na naroroon na hindi ko naman kilala at hindi ko naman kaano-ano at wala naman akong pakialam. Ba't ka umiiyak? Bahala ka sa buhay mo. Pero sabi ng tatay ko, habang siya pinagpe-pray at kinakounsel, Sister, dalaga ka ba? At ang sabi ng kanyang kinakounsel, si Sister Catherine, opo, dalaga po ako. Alam mo, yung anak ko, pastor yun, binata yun. Gusto mo ba siyang makilala? Oh my goodness. Hindi marunong manligaw, pero may nanligaw para sa iyo. That is what we call simplified. And from that starting on, mga kapatid, pinangarap na akong mapangasawa ng asawa ko, nag-resign sa trabaho, at ang sabi niya, yung huli kong sweldo, ibinigay ko na sa aking kapatid, at ikaw na ang bahalang bumuhay sa akin. Ano ba yan? Akala ko, makaka-jackpot na ako na every time na may flight siya sa London, sa Paris, may pabango ako, at meron akong mga Sara na long sleeve at mga mamahalin. Yung pala magre-resign din sapagkat yun ang kondisyon ko. Kung hindi mo kayang iwan ng iyong trabaho, hindi tayo magkakatuluyan. Abay, sineryoso! Sineryoso! At ang sabi niya, yun ang pinakasimpleng gagawin kong desisyon, ang magpakasal sa iyo, sapagkat ako'y lumaki sa isang pamilya, ang aming tatay ay 3, international. Mamili kayo, may taga-USA, may Australia, at merong taga-Germany. Buti sana kung German Shepherd 3 po sila magkakapatid, pero iba-ibang kanilang mga magulang. Pero sadly, on the 2nd year of our marriage, although napakabuti ng Diyos, one time, she was washing the dishes and changing the diaper of my daughter. Umiiyak siya, sabi niya, may kulang pa sa buhay ko. Ano pa ba? Nandito na nga ako. Ang sinasabi nilang gwapong pastor, napangasawa mo na. Nakamukha daw ni Dan Fernandez. Sana nandito si Dan Fernandez. Hallelujah. Ano ba ang pangangailangan na iyong hinihibig sa Panginoon? At ang sabi niya,
I want to see my father. Because since birth, hindi po niya nakatagpo ang kanyang ama. Iniwan po siya, na-abandon na for certain reason. Ang sabi ko sa kanya, hahanapin natin ang tatay mo. Sabi niya, imposible yan. Pumunta kami sa embassy ng Australia, hindi namin nahanap, no avail, bawal ang mga pagtatanong. Pero sabi ko sa kanya, I tell you, walang imposible sa ating Panginoon. When life gets complicated, God will always make it simplified. All you need to do is to keep quiet, fall down on your knees, pray and seek the Lord, and healing will come, answer will come, blessing will come, restoration will come, and there will be a floodgates of heaven that will be opened unto you. Sabi ko, mananalangin ako. Okay, naniniwala naman ako sa panalangin mo, honey. Pero, imposible. But I will show you that what is impossible to men is possible with God. Ang gusto mo lamang trabaho, pero gusto pala ng Diyos, magkanegosyo ka at may mag-ari ka ng kumpanya. Ang gusto mo lamang 8 hours na trabaho, pero gusto pala ng Diyos, ikaw ay maging isang may-ari ng isang negosyo at kantin. Hello! Ang gusto mo lamang ay kagalingan, pero ang gusto pala ng Diyos, ikaw ay maging tagapangaral ng dakilang pagpapagaling ng ating Panginoon. God will always over-exceed what you desire. And to make the long story short, nagpunta kami sa internet, sabi ko, anong pangalan ng tatay mo? Sinabi niya, ganito pangalan. Hahanapin ko sa Google. At pumunta kami sa directory ng Australian wide page. At hinanap namin ang pangalan ng kanyang tatay. Napakarami po ng Richardson doon sa phone book, doon sa directory book ng Australia. At ang sabi ko, anong pangalan ng tatay mo? Saan siya nakatira? Sabi niya, nasa New South Wales daw. Nasa Queensland. So merong 3 tao na same name. Alam niyo, para kami nagpalat siyambahan nagruletang manok, na kung ano yung maituro mo, yun ang una mong tatawagan. Sabi ko, pag-pray natin, kung sino dyan ang una natin tatawagan. Sabi ko, damin mo doon sa 3 same name ng tatay mo, kung sino doon. This is a true story, mga kapatid. At itinuro niya, sabi niya, ito ang tatay ko. Ora mismo, pumunta ako sa sari-sari store, nagpaload ako ng 500 pesos, sabi ko, tawagan mo. At alam niyo po, tinawagan niya yung numero ngayon. At ang sabi ng lalaking nakasagot, hindi daw siya yung tatay na hinahanap niya. Pero ang aking asawa ay very indignant and insistent and persistent. Ang sabi niya, ako na po ito. Ako na po yung inyong anak na nawawala. At ang sabi niya, lady, I'm sorry. May puntong Australiana. I'm sorry, lady. I've been looking for my daughter for the past years, but I was so frustrated because of their family. They are not entertaining my letter and I quit looking for her. And I do not believe because sometimes may mga nag-i-imitate ng boses mo at sinasabing siya yung anak at manghihingi lang ng pera. Di ba? Napakatindi nun. But my wife said, here I am, your long-lost daughter in the Philippines. After 5-10 minutes, nagkwentuhan po sila. And tears started to fall in the eyes of my wife. Because the man on the other side confirmed that he has a lost daughter in the Philippines. Kaya ako, pagtatanungin ninyo ako, paano ka nabubuhay? Nabubuhay ako sa Himala. Hindi ako umaasa sa donasyon ng simbahan. Hindi ako umaasa sa bigay ng tao. Sapagkat, pag naglingkod ka at nagtiwala sa Diyos, maraming ibibigay na resources sa iyo ang ating Panginoon. At after nun, the relationship continues at ang akin pong asawa ay inofera ng citizenship sa Australia. At ngayon po, ang asawa ko ay nakatira sa Pilipinas with an Australian citizenship. Pero anytime pwede kami pumunta sa Australia, nagtataka nga sila bakit hindi mo na lang iwan yung simbahan mo? Ipamahala mo na lang sa iba. Mag-donate ka na lang, mag-tithes ka na lang sa kanila. Alam nyo, pag kami iniutos sa inyo at pinagawa ang ating Panginoon, hindi mo siya ipagpapalit sa isang bagay na magiging maalwan sa iyo at hindi naman ikaw doon itinawag ng ating Panginoon. Ang asawa po ang tatay po ng aking asawa, hindi naman po sila kayamanan. 2,000 baka lang naman po ang kanilang inaalagaan. At ang kanilang lupain, maliit lang, 2,000 acres. Kahit ito ang buong Tondo at buong Langkiwa at Aplaya, pag sama-samahin nyo, kayang tumira po doon. Kaya ano pong ibig ko sabihin?
Naglilingkod ako sa Panginoon, hindi para sa pera. Naglilingkod ako sa Panginoon, hindi dahil gusto ko ng maraming miyembro. Doon pa lang, pwede nang mag-alaga na lang ako ng baka. Pag miyembro, 100 miyembro, iba-iba ugali. May matampuhin, may mga magagalitin, may palamura, may madamot, may kuripot. Hello! Pero mas pinili ko ang masayang buhay ng paglilingkuran sa ating Panginoon sapagkat alam ko na ang lahat ng sakripisyo ay hindi na mabaliwala at ito'y may kaagiman na gantimpala. And here's my wife holding an Australian passport, living in the Philippines. Kaya nga nung one time nagpunta kami sa DFA at pinakita niya ang kanyang valid ID, she's using an Australian passport and a dual citizen. Sabi niya, kayo po, sir, ano pong citizenship nyo? Sabi ko, local lang ako, Pilipino. Ba't hindi po kayo pumunta ng Australia? Maganda pong buhay doon. Mas maganda ang buhay sa Pilipinas sapagkat ang Pangulo natin ay si Pangulong Duterte na inilagay ng ating Panginoon sa panahong katulad ng ganito. We have a good president, mga kapatid. Would you agree with me? Sapagkat si Nebuchadnezzar ay masamang hari, pero ginamit ng ating Panginoon. Si Cyrus ay hindi naniniwala sa Diyos, pero ginamit ng Diyos para itayo ang templo. Kaya mga kapatid, don't judge by the book by its cover. Don't make it complicated. Make it simplified. At makikita ninyo, yung hindi ninyo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa. Ang Diyos ang kikilos. Ang Diyos ang magtutuos. Can I have the white cloth? I'm about to finish. I have about 5 minutes. Nasaan yung white cloth ko? There was a story in the 2 Corinthians chapter 1. Okay, mag-alala. Uwi na po tayo. Pero maaalala ninyo ang lalaking nangaral sa inyo sa unahan ninyo. Amen? Sa 2 Corinthians chapter 3, verse 7 to 18. Pakilagay nga doon sa screen. But the ministry of death written in engraven stone was glorious, so that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses because of the glory of his countenance, which glory was passing away. How will the ministry of the Spirit not be more glorious? For if the ministry of the condemnation had glory, that is the 10 Commandments, the ministry of righteousness exceeds much more in glory, that is by the Spirit. For even what was made glorious had no glory in this respect, because of the glory that excels. For if what is passing away, and that is the old covenant, was glorious, ano pa kaya ang katibayan at katanyagan at kagandahan ng bagong tipan na ito'y mas mahigit ang dalang kaluwalhatian. Sa verse 12, therefore, since we have such hope, we use such great boldness of speech, unlike Moses, who put a veil over his face so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing by. But their minds were blinded, for until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. But even to this day, when Moses read it, a veil lies on their heart. Nevertheless, when one turns to the Lord, the veil is taken away. The Lord is Spirit, for where the Spirit of the Lord is, there is freedom. But we all, with unveiled face, beholding in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image. Kanino daw po tayo inihalin tulad? Kanino daw po tayo inihahambing? Ano daw po ang ating pagkakatularan pag tayo binago ng ating Panginoon? We are being transformed in the same image of Jesus Christ. Sino kamukha mo? Si Jesus. And there's no gender about it. Walang bakla, walang tomboy pagka si Jesus ang pinag-uusapan. Pag ikaw ay binago ng ating Panginoon, kahit bakla, tomboy, o ikaw ay transgender, pag ikaw ay sumampalataya at umibig sa ating Panginoong Hesus, ang makikita sa iyo ay ang ating Panginoong Hesus na siya'y namatay at nagpapako sa krus ng Kalbaryo at ang lahat ng sasampalataya sa Kanya ay maliligtas. Kaya hindi ka na babalik sa pagdadrugs, hindi ka na babalik sa pagsusugal, sapagkat ikaw pala ay kamukha ng ating Panginoong Hesus. So ang Kristo na iyong pupuntahan ay hindi yung Kristo sa sabungan. Ang iyong pupuntahan ay yung tunay na Kristo na nananahan sa iyong buhay, na nagbigay sa iyo ng tunay na yaman. Hallelujah! Nung lumang tipan, when Moses saw God, and he saw God, the back of the body of God, and he saw the back of God, he was so glorious and his face continued to shine. At para siya ay makababa at makapiling ang mga Israelita, he needed to cover his face because the glory shines. Music team, akit na kayo dito, music team. And it glows.
At ayaw ni Moses na masyak yung mga tao na parang may bumbilya na pag bumaba sa Mount Sinai, weng, ano po, parang kumikislap na pundidong bumbilya na lumiliwanag na napakatindi. What Moses did is, he put a veil. So, as he put the veil, no one could recognize the glory of God. Amen? It will be hidden. But Jesus came to remove the veil. But Jesus ay naparito para alisin ang tabing at makita sa iyong muka sa muka na ikaw ay tunay na binago na ng ating Panginoon. Sapagkat yung kanyang kaluwalhatian ang nagpalaya sa ating mga kasalanan. Yung kanyang kaluwalhatian ang nag-alis ng masamang pag-uugali sa buhay ng bawat isa. So lalapit ka sa Diyos, hindi dahil may pangangailangan ka lang. Lalapit ka sa Diyos, hindi dahil piyesta sa inyong barangay. Lalapit ka sa Panginoon dahil ikaw ay nagdiriwang na ikaw ay nilikhang kawangis ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, get ready, for this is the best time of your life. I declare and decree that God will show you favor and God will give you a good flavor. Amen? That you will exceed what you expect. For God is able to do exceedingly, abundantly above what we ask. Palakpakan po natin ang Trinity Broadcasting Network for covering our gathering today. And it will be shown to 27 countries, mga kapatid. 2 billion people ang pwedeng makapanood mula South Africa, China, at sa ibang sulok pa ng daigdig through satellite. Mapapanood po yung ating gathering na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And let us sing this final song. At bago po ako magtapos, tinatawagan ko si Brother Harney, si Brother Arman, si Pastora Magda, Sister Early. At dito kayo sa unahan, hawakan po ni yung dalawang lalaki, Brother Arman, Brother Harney. May gagawin lamang po tayo mabilis. But before we do that, alam ko po na sa maiksing pagkakataon, napakamahirap maunawaan ng aking sinasabi. Sapagkat ang pagtuturoan ay hindi naman po lang yan natatapos o naiintindihan sa isang maiksing pagkakataon. But please bear with me. Allow the Holy Spirit to come into your life and let Him lead you in righteousness. At sa punto pong ito, kung hindi nyo pa tinatanggap si Jesus bilang inyong Panginoon at personal na tagapagligtas, I tell you, there will be a lot of surprises that will happen into your life. God is a blessor. God is the provider. God is the healer. God is everything that you need. Kaya sa punto sa sandaling ito, kung ikaw ba'y mamamatay sa sandaling ito, alam mo ba kung saan ka pupunta? Tandaan po ninyo, langit at impyerno lamang, walang purgatorio. But your decision should happen today. But I challenge you, unless a man be born again, no one can see God. And unless you become born again, you cannot become a child of God. Kaya maaaring ikaw ay Kristiyano, pero hindi mo alam ang kabuluhan nito. At gusto mong ialay ang iyong buhay sa ating Panginoon. The greatest sacrifice that we can give is not money, it's not your donation, it's not the name of your surname in the chairs of your church. It's not about the donations of this life, it's all about your relationship to God. And this is not an accident. When you die, are you sure where you're going? When your heart stops beating, are you ready to face your Master Jesus Christ? When you die, do you know that you will go to heaven? Eh sa pagkakataong ito, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by Him. Huwag kang matakot, kapatid. Kung sino man sa inyo ang gustong magsuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon, please, every eyes closed. Just lift up your right hands, and I want to see it. Just lift up your right hands. May isang pagsampalataya, gusto kong makilala yung Jesus na pinipreach ni Pastor Kenneth. Gusto kong tanggapin yung Jesus na aking napakinggan sa pangangaral ngayon tanghaling ito dito sa Santa Rosa Auditorium. The Bible says, Jesus would not come unless He is invited. And God could not come if you will not give Him permission.
The Bible says, draw near to God and He will draw nigh to you. Make this declaration today. Sundan po ninyo itong panalangin ito with all your hearts. Lahat ng mga tambay, lahat ng may mga bisyo, lahat ng mga makasalanan, sambitin ang panalangin ito. Make this your day of atonement. Let this be the day of your liberation. That you are no longer a slave to sin. You are no longer a slave to fear. You are a child of God. You will not fear of death because death is the reign of Jesus Christ. Sundan po ninyo ang panalangin ito, Panginoong Jesus. Sundan po ninyo ng malakas. Panginoong Jesus, ako po ay nagsisisi at nagsusumamo at nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Lord, I'm sorry sa lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo po ako at hugasan ng iyong kabanal-banalang dugo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Pagharian mo ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At kung sumunod po kayo sa panalangin ito, maghanap po kayo ng simbahan. Kung may mga niyakag ang ating mga kapatid, alam niyo po, napakaganda ng biyaya ng Diyos. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, laging maligaya ang lahat ng madadako at mapaparoon. Pero kung kayo malayo sa aming lugar, may mga churches po ang ilang mga kapatid po natin. May mga churches sa bawat barangay, napakaraming Christian churches. Look at the church that who will always preach Jesus and the Bible. That the Bible is the Word of God. Kaya mga kapatid, I'll give you the blessing. Brother Harney and Brother Arman, ilapad ninyo yung tolda, yung veil na yan. Dito kayo sa gitna. Doon sa gitna ba? Doon. Nandiyan sa middle. Magharap kayo. Move dito, move. Brad, dito. Abante pa doon. Yan. Tapos itaas nyo. Yan. Tapos pastora kayo naka-lay hands. Kayong dalawa ni Sister Early. Nanay Sita, Sister Mamsi, si pa ba mga elders natin? Sister Imelda, sama po kayo dito. Pila kayo, just lay hands. And what we're about to do is, you will go into the tunnel of blessing. Napagdaan po ninyo dyan sa toldang yan. The veil covers the glory of God, but the glory of the Lord is being revealed to us right now. You will never, ever be the same again. As soon as you get out from this place, the blessing of the Lord will about to chase you down. Sister Marlene, Sister Lucille, Sister Joanne, dito ka na rin. Come on. Ushers, line by line. Receive your healing. Receive your miracle. Receive your deliverance. First row, you go and let us sing. I'm no longer a slave to fear. Ushers, pa-aside. Row by row, row by row.
bawat isa na tumayo. At igagawad ko na po ang final blessing and final benediction. Again, pwede ba nating palakpakan ng Diyos sa loob ng 1 minuto bago po tayo maghiwa-hiwalay? Amen. Thank you, Jesus. Kagabi, bago po ako umuwi sa aming bahay, I drove to the house of my dad. Sabi ko kay Daddy, Dad, please pray for me. At nagsabi niya, simple lamang po kanyang panalangin. At ang sabi niya sa akin, simple lang ang panalangin ko sa iyo. Na ang lahat ng mga may sakit na darako sa iyong simbahan ay pagagalingin ng ating Panginoon. Kaya kung kayo'y maniniwala, April 29, 2018, you've been born again, and you are about to receive your double paycheck. You are about to receive 100-fold of blessing. You will never lack. You will not borrow anymore. You will be the head and not the tail. And here's the challenge. Go home happy. Go home blessed. At ang bukang bibig ninyo hindi titigil at hindi magsasawang magpapaliwanag. At ang mga taong magtatanong, bakit ka pinagpapala? Lagi mong ipagsasabi, Jesus did it! Jesus did it! Jesus did it! Every time they will doubt. Ba't masaya ka kahit nakatira ka sa barong-barong? Alam ko na dadalhin ako ng Diyos sa isang bahay na hindi ako nagtayo. Alam ng Diyos na bibiyayaan niya ako ng mas malaki pa kaysa sa inaasahan ko sa aking empleyo. Mga kapatid, raise up your both hands and I will give you the final blessing. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face to shine upon you and give you peace. The Lord said, I will bless you and I will multiply you. I will make you the head and not the tail. You will become great and you will become an influence at this point of time.